Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama pa rin po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan pa nga rin po tayo para sa dagdag na kaalaman tungkol nga po sa pangangalaga ng ating katawan. I-welcome po natin ang ating pinagkakatiwalaang Family and Integrative Medicine Specialist, Dr. Irene Lim. Good evening po, kumusta? Good evening, Eli, and napakabilis, parang kapapasko lang, matatapos na naman yung March, ano? Yes. So, magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, hoping that you are all in good health. Yes, sana nga po ay nasa mabuting kalagayan at magandang kalusugan ang ating mga tagapakinig, ano? Ngayon nga po, Dok, pag-uusapan natin statins. Familiar na ito, Dok, para sa mga may iniinom na maintenance medicine for Yes. sure, 'di ba? So alamin nga po natin, Doc, ano nga po ba itong statins at ano nga rin po ba yung uri nito para sa mga hindi pa ganun ka-familiar sa terminong ito. Okay, so when we say statins, ano ho ito? Ito yung mga anti-cholesterol na iniinom ho ninyo araw-araw. Primarily ho to lower down LDL, bad cholesterol. Para ho mabawasan ang mga cardiovascular diseases, heart attack and stroke. Ang kaso kasi, ang karamihan ng tao, ang alam nila, basta sinabi mong anti-cholesterol, alam nila maraming side effect, no? But sa talakayan ho natin ngayong gabi, patutunayan ho natin na yung benefit ho ng pag-inom ng anti-cholesterol outweighs the side effect. And ang mga type ho, ayan, tignan nyo kung alin ho ditong iniinom ninyo. Rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin, and fluvastatin. Now, ang pinaka-potent ho dito, rosuvastatin. Pumapangalawa po ang atorvastatin. And simvastatin, pravastatin, and lovastatin, moderate lang ho ang strength niyan. And fluvastatin is the weakest of all. So, mas maganda ho kung iniinom ninyo is rosuvastatin dahil yun ho ang pinaka-potent sa lahat. So, kung simvastatin ho, medyo mahina-hina, and ang atorvastatin naman ho, pumapangalawa lamang ho yan sa rosuvastatin. Kumbaga, halimbawa, ang highest milligram ho ng rosuvastatin, 40 milligrams. Pero katumbas na ho yan ng 80 milligrams sa atorvastatin kasi nga ho, mas mahina ang atorvastatin, no? At kung pag-uusapan nga natin, Doc, yung side effects, dahil sabi nga po natin ay lahat ng gamot ay may side effects naman, ano? Ano nga po ba yung maaaring maramdaman or maging epekto nitong statins sa mga nagtitake ng gamot na ito? Okay, so ang statins kasi may mga side effect din tulad ho ng muscle pain, lalo na ho sa may mga edad na. May isa akong pasyente dati nakakapamalengke pa kahit may edad na. Nung nag-inom ho ng statins, hindi na ho makapamalengke kasi mahihina yung muscles niya. Now, kaya lang syempre, alimbawa, may sakit ka sa puso, na-stroke ka na heart attack ka na, alin ba ang ipaprioritize mo? Yung hindi ka makapamalengke o maatake ka sa puso? Yung ganun ho bang dapat tinitingnan niyo ho yung benefits na nakukuha niyo kumpara ho doon sa mild na side effect na makukuha ninyo, no? And bukod ho doon, rhabdomyolysis. Meron ho mga pasyenteng at sa medyo sa simvastatin lang ho ito medyo meron, although rare naman ho. Ano ho ba to? Severe muscle breakdown. So nadadamage ho yung muscles, no? And delikado din po yun, which is itatackle natin mamaya. Liver enzyme elevation. So yung atin hong mga blood chemistry like SGPT and SGOT, tumataas po yan, no? Although hindi naman po lahat. And kidney issues, nagpo-proteinuria ho, nagpa-positive sa protein, tsaka sa blood, sa ihi, no? And diabetes risk. So itinataas ho yung risk for diabetes, which is common sa rosuvastatin and atorvastatin. Kaya ho kung halimbawa rosuvastatin medyo pinaka-potent naman ho siya, pwede ho kayo doon sa mas lower milligrams lamang. Total siya ho ang pinaka-potent sa lahat. Meron din hong mga cognitive issues. Yun ho bang Nakakalimot? Nakakalimot, oo, no? So memory problems and Oo. sometimes confusion. Lalo na ho sa elderly patient. Although
rare din naman ho, hindi ho siya common. And gastrointestinal issues, may mga nasusuka ho, diarrhea, alternate constipation. Ito ho halos sa lahat ho ng statins ito. Pero mild lang naman ho, mild. Kanina na-mention niyo, Doc, yung damaged muscle. Ito nga rin po ba yung tinatawag nating rhabdomyolysis? Myelitis, oo. So, yes, ito yun. Medyo in-emphasize natin to kasi serious medical condition ho ito. Pagka may damaged muscles ho kayo, muscle fibers, magbe-break down ho ito easily and rapidly. Ang problema ho doon kasi pag nasira yung muscle fibers natin, i-release niya ho yung muscle protein natin. Ang tawag ho doon myoglobin sa ating dugo. So, maglilid ho kasi ito sa kidney damage or kidney failure pagka ho hindi treated properly, no? And kaya din ho natin to emphasize, nangyayari ho kasi itong rhabdomyolysis sa mga fraternities, okay, no? Yung paddling, yung pinapaddle dito sa likod ng hita, tuhod, sa bat. So, yung paddling ho or hitting someone with a wooden paddle is a common form of hazing, no, sa mga fraternities, at pwede ho itong mauwi sa severe muscle trauma dahilan sa repetitive blunt force injury. Paano ho ba nangyayari to, no? Yun ho bang prolonged beating, di ba? Ulit-ulit ho yung pagpapaddle nila and repetitive trauma. So magkokos ho yun ng pamamaga, swelling, internal bleeding, and magkokos din ho yan ng pag-release nung itong tinatawag nating myoglobin, yung muscle protein natin. Now, marirelease ho ito sa blood. Ang mangyayari ho kasi, babara ho ito sa kidney natin. At pag nagbara ho sa kidney natin yan, mag-a-acute kidney injury ho ang pasyente. So bigla-bigla ho, mawawala ng ihi ang pasyente. At pwede ho itong ikamatay ng patient. And bukod ho doon, pwede rin ho magkaroon ng compartment syndrome. Severe swelling ng mga muscle compartment, which is surgical emergency ho. Ito kailangan ho agad operahan, fasciotomy yung muscle. At nagkakaroon din ho ng severe electrolyte imbalance ang pasyente na pwede hong magkaroon ng cardiac arrhythmia. Now, yung mga nasa mga frat and sororities, but more on sa fraternities ho ito, syempre hindi naman ho kayo nasa medical field. So, yung sa inyo ho, pahirap-pahirap lang para mapasunod, obedience, yung ganun. Hindi nyo ho alam yung pagpapadal ninyo kung ano ho ang nangyayari sa loob ng katawan ng pasyente. Masisira ho ninyo yung muscle, madadamage ho, madudurog, lalabas ho yung muscle protein dyan, which is myoglobin, aagos ho sa dugo ng pasyente, babara ho yan pagdating sa kidney at mawawalan ho ng ihi ang pasyente. Now, ang problema ho nito, minsan, kumbaga nanghihina na ang pasyente, kala nyo umaarte lang, hindi nyo pa dinala agad sa hospital. Then yung sumali naman ho, yung biktima, hindi ho nagsabi sa magulang, so takot siyang tumawag sa magulang dahil ayaw siyang pasalihin sa frat. Hanggang sa nahuli na ho ang lahat. So kaya ho marami ang namamatay sa mga ganitong kaso. So hindi lamang ho statins. So ang statins may ganito din hong side effect. At ang pinaka-prone ho sa ganito yung simvastatin. And ayan, yung pagpapadal ho sa mga fraternities, acute kidney failure ho ang mangyayari dyan. And hindi lamang yun, Eli, pati rin yung mga yung mga severe ang kanilang, yung mga athletes, no, severe exercise, no, pwede rin ho yan mag-cause ng rhabdomyolysis, no. At ayun nga ho, most commonly ang concept ng tao, pag ma-exercise ka, pag nag-gym ka, malalaki ang muscle mo dahil panay ang weights mo, meron kang 7 packs sa tiyan, no. 7? No. akala nila sexy sila and in good health sila. Actually ho, hindi naman sa pag
mag-ano, but mas mahaba ho ang buhay no, walang exercise. Why? Kasi ho, pag tayo nag-exercise, nare-release ho natin yung chi, yung innate energy natin. And naiipon ho natin yung chi na yan pag natutulog tayo. So, chi is the innate energy. So, kailangan niya marami ka sa katawan para mahaba ang buhay mo. Any exercise, no, lalo na pagka strenuous activity, nilalabas niyo ho nang nilalabas yung chi ninyo. Tapos, so, sa sobrang workaholic ninyo, kulang ho kayo sa tulog. Kaya, bihira ho kayo makakita ng boksingero, yung mga athlete na mahaba ang buhay. Pero, mas marami ho kayong makikitang tao na payat-payat lang, no? Pero maabot ng 80, 90, 100 ang edad. So sa mga very sporty ho, no, hindi wag ho kayong ma-offend, but hindi ho ganun kahaba ang buhay, no? Okay. Okay. Alamin nga rin naman po natin, Doc, kung sino nga po ba yung nararapat na mag-take ng statins at kung sino nga rin po ba yung mga dapat umiwas sa ganitong klaseng gamot. Papaano nga rin po ba natin, Doc, i-manage ng maayos yung pag-take natin ng statins, ano, para nga po maiwasan yung mas maraming complications. Yan nga rin po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, Doc, para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address, hotline number, and of course, para sa mga nagtatanong dito, Doc, available pa nga rin daw po ba yung ating promo? Okay pa naman ho ang ating promo sa buy 2 plus 1 ng ating detox and blood cleansing protocol. So, ma-free nyo ho ang vector scan dito, yung diagnostic test po natin. Parang ang binili nyo lang ho yung ating detox and blood cleansing. And yung drip po natin, swero po ito, pampalakas, pampaganda, and also yung sa matatanda ho, lalakas ho ang paglakad ninyo dito, no? Pag tinandem nyo ho yan sa ating soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap, yan ho ay available sa Shopee, open pa ho, naka 5 plus 1 pa ho tayo, so samantalahin ho, no? And yung atin hong beauty set, Love Your Skin, so LUV, UR, tapos skin, hindi ho kasi nila makita sa Shopee, no? Ayan ho, iba ho talaga yung naka-maintain kayo sa beauty set kaysa ho yung wala kayong ina-apply, no? Kung gusto ho ng makinis, mapino at kutis artista, mag-beauty set ho kayo, talaga hong paliliitin nito ang pores ninyo at medyo may glow ho talaga kayo. May set na ho kayo, may soap, may toner, no? Pang sara ho ng pores, tsaka pipino ho yung pores ninyo. Meron kayong cream na pang umaga at pang gabi, at pang umaga nyo ho, may UV protection na ho yan. At yung panggabi naman ho, ando doon na lahat ng pampaganda ho sa skin, collagen, glutathione, kojic acid, at marami pa hong iba, no? Available din ho ito sa Shopee. And promotional price lang ho kasi yung unang bigay namin, marami na hong nakabili. Baka ho, ito ay bumalik na sa original price. And of course, yung atin hong coffee, ayan po, no? Lahat ho nang bumili, nagsabi hong talaga daw ho palang masarap and napakasustansya. At ito ho, available na rin ho ito sa Shopee. Dr. Irene Lim's Herbal Coffee ang hahanapin ninyo, no? At medyo dinagsana ho tayo ng buyer ng coffee kasi marami na hong nagpa-reserve at nag-prepaid nung hindi pa ho lumalabas, no? And yung atin hong mga anti-diabetic and obesity shot, so para ho sa mga hindi pumapayat at hindi ho bumababa ang sugar in spite of doing insulin and pag-inom ho ng mga anti-diabetic, ito na po ang kasagutan, no? Huwag nyo na hong hintayin na yung mga komplikasyon ng diabetes ay magkaroon pa ho kayo, no? And kahit ho kayo may diabetes, kung wala ho kayong, kung naipapasok nyo ho sa normal, so wala hong komplikasyon na mangyayari. And also yung atin hong PRP, so platelet-rich plasma, available ho itong procedure na to sa clinic. So napakaganda ho ang benefit nito para hong stem cell, no? Tissue healing, cell regeneration, at wala ho kayong mabibili sa butika na tabletas na ang function ho na maibibigay ng PRP ay makukuha ninyo, no? At ginagamit ho natin ito sa may mga diabetes, diabetic foot, sa mga may osteoporosis, sa mga may osteoarthritis, at actually halos lahat ho ng sakit ay magbe-benefit dito. Pero lamang ho sa may cancer, bawal po ito sa may cancer, no? Sa atin pong social media, type nyo
lang ho ang Doc Irene Lim both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. May mga short video rin ho tayo na very informative and educational. So hindi ho kayo mahihiyang i-share, no? At ito pa ho pala, no? Yung mga ayaw ho ng opera. So yung may gallstone, kidney stone, barado ang puso. So meron ho tayong protocol, wala pong opera, no? At yung mga gusto hong makaalis sa maintenance ng diabetes and high blood, yung mga dinadialysis, mataas ang creatinine, ayaw ma-dialysis, fatty liver, cirrhosis, meron ho tayong mga kanya-kanyang protocol para dyan, no? And eto pa ho, yung mga elderly po na sa ngayon ay nahihirapan na hong lumakad, huwag nyo na pong hintayin na kayo ay maging alagain pa ho, no? At maging bedridden, no? So, mahirap, hindi nyo pa rin ho masasabing kahit kayo ay may apo at kayo ay may anak, ay sigurado hong aalagaan kayo. Lalo na ho kung wala naman kayong pambayad ng caregiver. Punta na ho kayo sa amin at paglaanan nyo na po ng budget para ho kayo ay matulungan namin makalakad ho ng maayos muli, no? And yung mga gusto hong magpa-check up, tayo ho ay nasa 11th floor ng Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. And ang ating hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang statins, yan nga po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Po natin, Dr. Irene Lim, at pinag-uusapan nga po natin ay statins, ano? Dahil nga po ito ay makakatulong para makontrol ang ating cholesterol, specifically ang bad cholesterol. Pero Doc, ang tanong, sino nga po ba yung dapat na mag-take nito? Kapag nga po ba ang LDL, Doc, ay pumalo ng 4.43, ay inire-recommend na rin po na mag-take siya ng statins? Okay, ganito kasi yan ano. So lahat halos kasi ng actually yung bad cholesterol, ang sabi greater than 190 bago mag-take, no. Okay. But ang ideal ho kasi talaga is 180 no. Yung 200 medyo talaga hong kailangan ng mag-take kasi nga ho, syempre tinitimbang din ng mga doktor kung yung benefit ho ba yun nga maa-outweigh yung side effect, no. But ang isa ho sa magandang solusyon natin doon, pagka ho nagbigay tayo ng statins, sabayan na ho kasi ng liver supplement and detoxification para ho maaalis natin yung side effect na ikinatatakot natin sa liver, no. And lahat ho ng diabetic patient halos kailangan ho mag-take nito kasi from 40 to pagka greater than 70 lang milligrams per DL, di ba? Ang ideal 180. Pero pag diabetic ka sa 70 milligrams per DL, kailangan mo na mag-take kasi malapot ang dugo ng may diabetes. So, double jeopardy ho kasi yan. Kaya 70 lang ho, kailangan nyo nang mag-take. At yung mga pasyente hong may 10 years na hong sakit sa puso, no? So, kailangan nyo ho talagang mag-take ng statins. At yung mga pasyente din ho na may cardiovascular disease, yung mga na-heart attack na ho, yung na-stroke na, at yung may mga chest pain or tinatawag nating angina, no? Ang hindi lamang ho pwedeng mag-take is yung mga pregnant or breastfeeding, yung may mga severe liver disease, lalo may cirrhosis, hepatitis, at yung may mga history ho ng severe statin-induced muscle problem. Yun na nga ho yung diniscuss natin kanina, yung may myalgia, rhabdomyolysis, hindi ho pwede, no? So yun ho ang contraindication. Ito ho kasing LDL or bad cholesterol, pag sobra ho sa 180 milligrams per DL, inire-release ho kasi ito ng liver natin, dadalhin niya sa ating sa buong katawan, no? Pagka ho sobra, maiiwan ho sila doon sa ating mga arteries, no? So didikit ho yan sa mga gasgas at bara. Yun ho ang magiging plaque formation natin. Now, pagka ho mataas ang HDL ninyo, good cholesterol, sila naman ho yung magbibit-bit. Bibit-bitin niya ho lahat yung mga nakadikit doon sa ating endothelium ng arteries. Ibabalik niya ho yan sa
liver. Kaya yun yung sinasabi ng ibang, hindi baling mataas ang bad cholesterol kung mataas din naman ang good cholesterol, so okay pa rin daw. Pero mas maganda pa rin ho yung mababa ang bad cholesterol ninyo at mataas ho yung good cholesterol ninyo. Sino naman po, Doc, yung dapat na umiwas dito sa statins? Yun nga, as we have said, yung mga pregnant women, no, bawal ho, tsaka yung mga nagbe-breastfeed at yung may mga sakit sa atay, liver disease, severe liver disease, and yung mga may history ng severe statin-induced muscle problem in the past. So, medyo hindi ho kayo pwede. May ibang klase ho ng anti-cholesterol na hindi statins. Pero, syempre, mas mahina ho. Mas malakas pa rin ho ang statins magbaba ng cholesterol. Okay. Para nga naman po, Doc, maiwasan natin yung side effects ng pag-take natin ng statins. Ano nga po ba yung kinakailangan nating gawin? Ayun, kailangan ho kasi mag-detox ho kayo bago magbigay ng liver supplement, no? So, sabayan nyo na ho palagi. Pag nagbigay kayo ng statins, kailangan ho magbigay na rin kayo ng supplementation sa liver. Kasi ho, yung pagbibigay natin ng statins, hindi naman ho agad-agad tataas yung SGPT, SGOT ninyo. But of course, kung lifetime maintenance ho yan ng pasyente, maiipon din ho. Kaya bago pa ho mangyari yung harm sa liver, bigyan na ho ng supplement, and ideally every 3 months. I-detoxification program po ang pasyente, which is available in the clinic, para ho matanggal yung mga side effect ng statins, no? Pagkatapos yung linisin ng detox ang ating atay, so saka ho natin bibigyan ng supplement para sa liver. And let me remind you na ang liver ho ay isa sa organs natin na nakaka-cell repair by its own, no? Okay. At syempre, hindi naman nga po lahat ng gamot, mas lamang ang side effects, ano? Karamihan nga po dyan, lamang ang benepisyo. So, ano nga po ba, Doc, yung maaaring magandang maidulot nitong statin sa mga pasyente nating may mataas na cholesterol? Ayun ho, syempre, ang mga statins so nakaka-prevent yan ng atherosclerosis, yung pagbubuo ho ng bara sa ating ugat, plaque build-up, kasi binababa niya ho yung bad cholesterol, binababa rin ho yung risk natin na ma-heart attack and stroke, at saka meron ho yung anti-inflammatory effect. Kumbaga, ini-stabilize niya ho yung plaque na wag ho siyang mag-rupture o wag ho mapilas para hindi ho umagos yung embolus at bumara ho sa pinaka-masisikip nating ugat, no? May naalala ho ako dating pasyente na naka-maintain ho kasi yun na nga ho, high risk sila for heart attack. Nung inalis ho talaga yung statins, talagang na heart attack po yung pasyente. Hindi ho kasi nagsabi by its own, tinanggal niya ho because yung mga naririnig-rinig niya na masama daw ho ang anti-cholesterol, no? So wag ho kayo basta-bastang magdidesisyon na wala kung sinasabi sa inyo ang doktor. Okay. And nakakababa din ho ng triglyceride, LI, no? Bukod sa kapatid kasi ng cholesterol is triglyceride. And although under study pa, nakaka-protect din ho ito sa may dementia, and may possible anti-cancer effect din daw po ito, no? Okay. So, Doc, last question na rin lamang, kapag po ba nag-take na sinimulan ang pag-take ng statins, dapat tuloy-tuloy na ito, hindi po dapat na ihinto? Ganito po yun, no? So, depende ho sa kaso ng pasyente. Kung sobrang taas, ang ginagawa namin is, syempre, yung medyo mataas na dosage muna, tapos tsaka namin i-maintain sa lower dose. Yung pinaka-lower dose ng statins for maintenance lang. Pero pag may mga nangyayaring, limbawa, inatake or ibabalik mo yan uli sa mataas. And sa pagiging integrative medicine ho natin, so hindi pa ho dumadating yung side effects, sinasanggan na ho natin by doing detoxification program para malinis ho yung atay, no, colon, gallbladder, no. So at aanuhan nyo na ito, sasabayan nyo na ho ito ng supplementation sa liver at para ho hindi na ho mangyari yung harm sa liver. Mas common kasi ang sa liver kaysa sa muscles. No? Para nga po muli, Doc, sa mga interesado mag-avail ng promo natin and other services sa clinic like yung detox program, blood cleansing, and yung ating vector scan, muli ang ating clinic address, hotline number, and promo details.
Okay, so sa atin hong promo yung ating buy 2 plus 1. So mapi-free nyo na ho ang vector scan. Parang ang binili nyo lang ho yung detox and blood cleansing program natin. At yung mga nagte-take ho ng statins, kailangan nyo ho ang detox para ho maalis ang side effect at blood cleansing. Drip po, so gawin nyo ho ito sa legit na clinic ng doktor tulad ho ng atin. Wag ho sa tabi-tabi, no? So beauty, slimming, and whitening, no, drip. But kung gusto nyo hong all-in-one, power drip po ang gawin natin. IV anti-aging soap, IV whitening soap, available po ito sa Shopee at makiagaw na po habang bukas pa rin ho ang ating 5 plus 1. Bili kayo ng 5, libre ho ang isa. Ang atin hong beauty set, pang-alaga nyo ho sa inyong kutis, sa face, no, so naka-promo price pa rin ho, makiagaw na po. At yung atin hong kape, no, so dinagsana po ito ng buyer, no. Baka ho kasi pag gusto nyong bumili, repeat order, kami naman ho yung mag-out of stock, no. So hindi pinakamasarap, napakasarap, no, at napakasustansyang kape. Dr. Irene Lim's herbal coffee, at yung mga hindi ho pumapayat at hindi bumababa ang sugar, ang atin hong anti-diabetic shot and obesity shot. Ito ho ay magic. Mag-shot po kayo ngayon, bukas magsukat ho kayo ng sugar nyo, pasok ho siya sa normal. And also, tayo lang po ang meron nito sa ngayon at kahit ho walang effort, no. And social media ho, basta i-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. Paki-like, share, and subscribe na rin po. At ang atin pong clinic, tayo ho ay nasa 11th floor ng Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Do one good thing a day, makes this world a happy place. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na nga po ang kabuuan ng ating discussion about statins. Know your body at wag nga po tayong magsa-self-medicate. Importante nga pong malaman natin kung nararapat nga po ba tayong mag-take ng statins at kung ano nga rin po ba yung mga magiging epekto nito sa ating katawan para tayo ay maligtas sa kapahamakan. Nakasama nyo nga rin po Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV.